Kabanata 3379 hanggang Kabanata 3380. Kabanata 3379. Habang pinapanood niyang umalis ang Diyos, nagulat si Hansen. Umiling siya. Walang saysay na isipin ng sobra ang mga bagay na ito. Kailangan ko lang mas maging ako. Patuloy na nagmamasid si Hansen sa paligid para sa mga Breakworld beasts. Gusto niyang umabot sa 100 ang kanyang Breakworld tali para makita kung may positibong pagbabago sa kanyang Super God Spirit Mode. Pagkatapos patayin ng ilang Breakworld beasts, inakala ni Hansen na aabot sa 100 ang kanyang Breakworld Gene tali. Ang resulta ay nagdulot sa kanya ng pag-aalinlangan. Nang umabot sa 79 ang kanyang Breakworld Gene number, kumonsumo siya ng 2 pang Breakworld Genes. Gayunpaman, hindi nito tumaas ang kanyang Breakworld Gene tali. Dahil ba hindi sapat ang Breakworld rate ng mga Breakworld Genes na ito? Kailangan ba ng huling Breakworld Gene ng mas malakas na lakas? Hindi alam ni Hansen, kaya nagpatuloy siya sa paghahanap ng Breakworld Beasts. Nilunok niya ang ilang pang Breakworld Genes, ngunit pareho ang resulta sa bawat pagkakataon. Hindi siya nakakuha ng dagdag na Breakworld Gene. Pinag-iisipan na ni Hansen kung dapat na ba siyang sumuko sa pangangaso ng Breakworld Beasts. Nang patayin niya ang susunod na Breakworld Beast, narinig niya ang pamilyar na tunog matapos niyang lunokan ang Breakworld Gene. Breakworld Gene +1. Natuwa si Hansen. Bago pa man siya makapag-isip ng iba pang bagay, narinig niya ang isa pang tunog. Evolution Requirement Reached. Super God Spirit Mode is evolving. Sa susunod na segundo, nagsimula ang Super God Spirit Mode ni Hansen. Naging Spirit Body siya. Sa pagkakataong ito, iba ang kanyang Super God Spirit Body. Bukod sa kanyang Super God Spirit Body, nagsimulang gumana ang 4 na Geno Arts. Nararamdaman ni Hansen na ang kapangyarihan ng 4 na Geno Arts ay nagsisimulang magbago. Tumataas ang Breakworld rate, at nagbabago ang kanyang katawan. Ang mga pagbabagong ito ay nakaaapekto sa kanyang Super God Spirit Body. Noon, ang Super God Spirit Body ay may sarili nitong paraan. Hindi ito nagsasama sa ibang lakas. Hindi rin ito naaapektuhan ng ibang lakas. Ngunit sa pagkakataong ito, ang Super God Spirit Body ay para bang nahawa. Nagpakita ang mode ng Spirit Body ng konkretong pagbabago. Nandoon ang Blood Pulse Sutra, at pinatitigas nito ang dugo ng Super God Spirit Body. Hindi na ito basta hangkag na Spirit Body. Kung saan umaabot ang kapangyarihan ng Jadescan, lumilitaw ang balat na parang Ice Jade. Kung saan umaabot ang Dangshan Sutra, bawat pulgada ng katawan na parang kaluluwa ay nagbabago. Ang kapangyarihan ng Story of Genes ay nagpapalapit sa Spirit Body na maging katawan. Nakaramdam si Hansen ng matinding kati sa kanyang katawan. Para itong sugat na nagkabagong laman. Hindi masakit, ngunit sobrang hindi komportable. Gusto niyang kamutin ang buong katawan. Alam ni Hansen na hindi niya dapat kamutin ang sarili ngayon. Kung gagawa siya, maaabala lamang ang proseso ng ebolusyon ng kanyang katawan. Kailangan niyang pigilan ang tukso. Ang buong katawan niya ay parang pinamumugaran ng walang bilang na insekto. Tumutubo ang laman ng kanyang katawan. Nakikita na rin ang kanyang mga buto. Kung may makakita sa mukha ni Hansen ngayon, siguradong matatakot sila. Kalahating tao at kalahating espiritu siya. Mukha siyang sobrang kakaiba, parang demonyo mula sa impyerno. Lumipas ang oras. Ang spirit body ng Super God Spirit Body ay bumalik sa anyo ng ordinaryong tao. Mukha itong normal. Alam pa rin ni Hansen na nasa Super God Spirit Mode siya. Hindi siya lumalabas sa mode na iyon. Kung ikukumpara sa dati, mas malaya ang pakiramdam ni Hansen. Noon, kapag ginagamit niya ang Super God Spirit Body, maraming bigat ang ramdam sa katawan. Ngayon, wala na iyon. Para bang ito ang natural na estado ng kanyang katawan. Nang matapos ang ebolusyon, nakaramdam si Hansen ng ginhawa. Pakiramdam niya ay may kakaiba sa kanyang katawan kahit walang nakikitang pagbabago. Tiningnan niya ang kanyang impormasyon. Hansen, Super God Body, none. Lifespan, 3,246 years. Natigilan si Hansen. Lahat ng tao mula sa sanctuaries ay may Super God Bodies, ngunit ang sa kanya ay Super God Spirit Body. Pagkatapos niyang mag-evolve, ang kanyang Super God Body ay naging wala. Sinubukan ni Hansen gamitin ang kanyang kapangyarihan, ngunit napansin niyang hindi na niya magamit ang kanyang Super God Body. Diyos ko, napaka-weird nito. Paano nangyari ito? Bakit parang sira na ang katawan ko? Iniisip ko, habang mas pinapalawak ko ang aking katawan at mas nag-i-evolve, parang bumabalik ako sa simula. Napakalayo na ba ng aking nilakbay na lampas sa limit hanggang bumalik sa umpisa? Naguluhan si Hansen. Sinubukan niyang gamitin ang kanyang Geno Arts, ngunit mukhang masama ang hitsura niya.
Pakiramdam niya ay parang naging normal, karaniwang katawan ang sa kanya. Masyado siyang mabagal na hindi niya ramdam ang galaw ng kanyang katawan. Anong nangyayari? Nagulat si Hansen. Sinubukan niya ang ilang Geno Arts, ngunit pareho lang. Kahit anong Geno Art ang gamitin niya, wala siyang ramdam. Para bang bato lang ang katawan niya, hindi gumagalaw. Naglakad si Hansen pabalik sa Space Garden. Mabagal ang kanyang galaw. Para siyang ordinaryong tao. Hindi siya mas mabilis kaysa sa iba. Nang tumakbo siya, hindi siya pagod. Nakauwi siya sa base nang hindi humihinga ng malalim. Hindi siya nauubos ang lakas. Sa kabuuan, hindi siya pagod. Mr. White, tulungan mo akong tingnan ang nangyari sa katawan ko. Hinanap ni Hansen si Mr. White. Tumingin si Mr. White kay Hansen at sabi ng kakaiba, base sa estado ng katawan mo, ayos ka naman. Ano ang problema mo? Hindi ko na maramdaman ang aking kapangyarihan. Ipinaliwanag ni Hansen kay Mr. White ang nangyari. Pinahiga ni Mr. White si Hansen. Sinuri niya ang katawan ni Hansen at sinabi na maayos ito. Walang problema. Kung walang problema, bakit hindi ko maramdaman ang aking kapangyarihan? Labis na nadismaya si Hansen. Para siyang wizard na walang element. Hindi niya magamit ang superpowers niya. Ang sama ng pakiramdam. Nag-isip si Mr. White ng sandali, pagkatapos ay sinabi kay Hansen, pag-isipan ko muna ito ng husto bago magbigay ng sagot. Pumunta ka kay Han Yufei at hayaan mo siyang suriin ang katawan mo ng buo. Wala nang ibang pagpipilian si Hansen, kaya ginawa niya iyon. Pumunta siya kay Han Yufei. Pinakinggan ni Han Yufei ang buong kwento ni Hansen, pati ang hypothesis ni Mr. White. Kumislap ang kanyang mga mata. Hinailan niya si Hansen papunta sa laboratorio. Tumalo ng puso ni Hansen. Masama ang pakiramdam niya. Tiningnan niya ang mukha ni Han Yufei. Para bang dadaan siya sa kakaibang sakit at pagsusuri. Hindi ko gusto ng check-up. Humalik si Hansen na nais umalis. Huwag kang matakot. Magiging mabuti ako sa iyo. Suot ang puting lab gloves, ngumiti si Han Yufei kay Hansen at hinaila siya papasok sa lab. Karaniwan, madaling makaka-teleport si Hansen palabas nang hindi mahuhuli ni Han Yufei. Ngunit sa araw na ito, hindi niya ramdam ang kapangyarihan. Para siyang ordinaryong tao. Hindi siya makakatakas. Agad siyang hinaila papasok ng lab ni Han Yufei. Kabanata 3380. Kakaiba. Sinuri ni Han Yufei si Hansen sa iba't ibang paraan. Pagkaraan ng ilang sandali, tila lumiwanag ang kanyang mga mata. Hawak niya ang laptop at patuloy na binabasa ang mga estadistika na lumalabas sa screen. Lumabas si Hansen mula sa test chamber at tinanong si Han Yufei, pwede mo bang sabihin kung ano ang nakita mo na kakaiba? Ang natuklasan ni Han Yufei ay hindi kasing nakakatakot o nakakaalarma tulad ng inakala ni Hansen. Ginawa lamang niya ang karaniwang pagsusuri. Karamihan ay kumuha lang siya ng mga sample mula sa katawan at dugo ni Hansen. Tiningnan ni Han Yufei ang resulta ng pagsusuri at sinabi, ayos ang katawan mo. Wala akong nakikitang problema. Kung ayos lang, bakit hindi ko na maramdaman ang aking kapangyarihan? Tanong ni Hansen na nakakunot ang noo. Itinaas ni Han Yufei ang kanyang ulo at tiningnan ang katawan ni Hansen ng may interes. Iyan ang problema. Normal ang lahat sa katawan mo. Masyado itong normal. Doon nagmumula ang problema. Pwede mo bang ipaliwanag sa paraan na maiintindihan ko? Ngumiti si Hansen ng bahagya. Paano ito? Para kang isang tao mula sa Geno Universe na kaka-rating lang dito. Ang fitness level at data mo ay nasa napaka-basic, average na standard. Ayon sa standard na ito, ikaw ay nasa pinakamababang antas na pwede sa isang nilalang ng universe. Lahat ng nilalang na nagsasanay ay mas malakas kaysa sa iyo. Pagkatapos nito, inilagay ni Han Yufei ang kanyang kamay sa ulo ni Hansen at pinisil ang kanyang mga pisngi. Habang ginagawa ito, sinabi niya, gumawa ako ng ilang simpleng pressure test sa katawan mo. Ang resulta ng pressure tests ay nagsasabi sa akin na normal din ang katawan mo. Walang pagbabago. Lahat ng tests ay nagpapakita ng kawalang pagbabago. Kung hindi ko doblehin ang pagsusuri sa makina at mapagtanto na walang problema, iisipin ko na sira ang makina, at ang lahat ng data at test results ay walang saysay. Tingnan mo ang sarili mo, Doc. Para kang kakaibang scientist na napapaligiran ng test tubes at laptops na nagpapakita ng walang kahulugang data buong araw. Habang ako ay natutuwa, marahil halos pribilehiyo, iniisip mo na sobrang talino ko kaya nakakasabay ako sa gibberish na lagi mong sinasabi, kailangan kong aminin na wala akong ideya sa sinasabi mo. Kaya paano kung pabagalin natin at ipaliwanag ng mas maayos? Ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Hindi maintindihan ni Hansen. Hinawakan ni Han Yufei ang mga kalamnan sa dibdib ni Hansen. Sa mga matang parang naglalagablab, sinabi niya, ang average na temperatura ng tao ay nasa 98.6.
Ayon sa environmental temperatures, ina-adjust ng katawan mo. Kayang mag-adjust ng lahat, pero may limitasyon ang katawan sa pag-a-adjust. Kung sobra ang swings ng temperatura, pwede itong magdulot ng shutdown. Mapupunta ka sa napakasamang estado. Ngunit ikaw, pinapanatili ang temperatura. Kahit gaano pa kasama ang kondisyon, nananatili kang stable. Napakagulat niyan. Kailangan nating gumawa ng mas matitinding pressure tests para matiyak ang antas ng katawan mo, sabi ni Han Yufei. Pagkatapos noon, pwede na tayong magbigay ng hatol. Lumitaw ang ningning sa mga mata ni Hansen. Ibig mo bang sabihin na ang katawan ko ay hindi naaapektuhan ng environmental factors? Ibig bang sabihin, walang kapangyarihan ang makakasakit sa akin? Umiling si Han Yufei. Ayon sa teorya ko, oo. Base sa data mula sa tests ko, hindi eksakto gaya ng teorya. Minsan, sobrang stable ng katawan mo. Minsan naman, masyado itong normal. Sa test results mo, kung susubukan ng Break World Beast na hiwain ka, hindi dapat masaktan ang katawan mo. Pero kapag ginamit ko ang karayom para tusukin ang balat mo at pribadong bahagi, laban iyon sa teorya. Nasa estado lang ba ng adjustment ang katawan ko? Tanong ni Hansen. Sumagot si Han Yufei, posible iyon, pero hindi ako sigurado. Napakalaki ng pagkakaiba ng maximum at minimum. Kadalasan, hindi dapat ganoon kalaki ang agwat. Pagkatapos noon, hinailan ni Han Yufei si Hansen papasok sa isa pang lab. Habang naglalakad, sinabi niya, kailangan ko ng mas maraming data para mas tumpak ang pagsusuri. Itutuloy lang natin ang tests. Gusto ni Hansen na tumanggi, pero hindi pinansin ni Han Yufei. Hinaila siya papasok sa lab. Ipinasok si Hansen sa test chamber. Maraming mechanical arms ang lumapit sa kanyang katawan, hawak ang iba't ibang tools at karayom. Han Yufei, bubuksan mo ba ako para sa research mo? Sa dami ng makina, nakaramdam ng KT sa ulo si Hansen. Huwag kang mag-alala. Mas mainam ang buhay na test subject kaysa patay na, malamig na sabi ni Han Yufei. Pagkatapos, pinatakbo niya ang mga makina at inilapit pa sa katawan ni Hansen. Naramdaman ni Hansen ang karayom na tumusok sa balat niya. Parang higit sa isa. Hindi masyadong masakit, pero nakadagdag sa kanyang pagka-depress. Biglang nagkaroon si Hansen ng goosebumps. Nagsimulang higpitin ang kanyang katawan. Bigla siyang sumabog ng kakaibang kapangyarihan na nagpatalsik sa lahat ng makina at mechanical gizmos. Pumutok ang buong test chamber. Ang lahat ng fluids at piraso ay nagkalat. Han Yufei, test ba ito o tinatangka mo akong lokohin? Tumingin si Hansen kay Han Yufei. Naramdaman ng kanyang katawan ang karayom sa pribadong bahagi. Ang reaksyon niya ang nagdulot ng pagsabog ng kapangyarihan. Ibinaba ni Han Yufei ang payong na ginamit niya para protektahan ang sarili. Itinuro niya ang mga piraso sa sahig. Kung hindi kita bibigyan ng kaunting excitement, paano ko malalaman kung may problema ang katawan mo? Ngayon ay maayos ka, at napatunayan natin na naroon pa rin ang kapangyarihan mo. May problema ka lang sa pagdamdam na naruroon ito. Nagulat si Hansen. Tiningnan niya ang mga piraso ng makina, baluktot na karayom, at drills. Tiningnan din ang kanyang katawan. Dati, nagrereklamo lang siya. Hindi niya naisip na kaya niyang ilabas ang ganitong kapangyarihan ng basta-basta. Ano man ang nangyari, nagresulta ito sa pagpapakawalan ng kapangyarihan na lampas sa kaya ng kanyang katawan. Gusto niyang maramdaman muli, pero hindi na niya ramdam ang kapangyarihan. Kakaiba. Ano ang nangyayari sa katawan ko? Pwede ko lang ba magamit ang kapangyarihang ito kapag excited? Napaka-weird nito. Parang legendary body type. Malungkot na tiningnan ni Hansen ang katawan niya. Simple lang malaman ang sagot, sabi ni Han Yufei. Kailangan nating ituloy ang pagsusuri. Kakek, siguro sa susunod na lang. Busy muna ako. Babalik ako mamaya. Pag-alala sa sakit sa pribadong bahagi, agad tumanggi si Hansen. Kahit anong sabihin ni Han Yufei, ayaw niyang magpa-test pa. Isinuot niya ang damit at umalis. Kahit hindi masyadong masakit ang naramdaman ni Hansen, hindi rin ito komportable. Kung kailangan ko lang ng excitement, pwede kong gawin sarili kong tests. Hindi ko kailangan ng demonyong iyon. Tumakbo si Hansen palayo sa lab dahil natakot siya sa crazy scientist na si Han Yufei. Nang makita ni Han Yufei na nakatakas si Hansen, wala siyang planong habulin ito. Binuksan niya ang palad at hinawakan ang sirang karayom. Ang laman ng karayom ay nagdulot ng kakaibang ngiti sa labi ni Han Yufei. Paglabas ni Hansen sa lab, diretso siya kay Zero. Iniisip niya, madaling makuha ang excitement. Dapat hilingin ko na lang kay Zero na hiwain ako ng ilang beses.